Habang nakikilala ni Kang Hayan si Temo na tumatakbo sa harap niya. Nagngangalit ang mga ngipin ni Temo sa galit at tinangkang saktan si Kang Hayan, na sumisigaw na kung hindi dahil sa kanya, sana ay normal ang lahat. Gayunpaman, sa tamang oras, pumwesto si Rice Cake, at nagsimulang kumislap ang noo ni Kang Hayan sa kapangyarihan ng lobo, na may simbolo ng kuko na lumitaw sa ibabaw nito. Napagtanto ni Kang Hayan na maaari niyang maiwasan kahit isang atake habang umaatres siya para iwasan ang atake ni Temo. Samantala tumalon si Rice Cake sa mukha ni Temo, na nagpamura at nagpaiyak sa kanya sa pagkabigo. Kasabay nito, inilunsad ni Tori ang atake kay Temo, gamit ang kanyang kapangyarihan upang hamukay ng butas sa isang iglap, na nagdulot kay Temo na mahulog dito. Pagbagsak ni Temo, agad na ginamit ni Tori ang kanyang kakayahan upang lubusan siyang ibaon, na naiwan lang ang kanyang ulo. Habang patuloy na minumura sila ni Temo, nagpamalas ng lakas sina Rice Cake at Tori kay Kang Hayan na nagpasalamat sa kanila. Sinabi niya na nabigla siya sa atake dahil umatake si Temo nang makita niya sila. Kung hindi dahil kina Rice Cake at Tori, maaaring katapusan na niya dahil hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataong makatakas. Biglang may isang boses na sumingit, na nagsasabing hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataong makatulong. Saka lumitaw si Noah, inapakan ang mukha ni Temo at tinanong kung nasaktan si Kang Hayan, na itinanggi ni Kang Hayan, na nagsasabing okay lang siya. Humingi ng paumanhin si Noah, na nagpapaliwanag na hindi niya inaasahang makakatagpo ni Kang Hayan si Temo at kinilala na tiyak na hindi ito naging magandang sorpresa. Habang tinatapakan ang ulo nito, sinabi ni Noah na perpekto ito. Si Kang Hayan, nang makita ang pag-apak ni Noah, ay ngumiti ngunit tiniyak sa lahat na walang nasaktan. Gayunpaman, sumingit si Temo, na minumura si Kang Hayan at sinisisi siya sa lahat, na nagsasabing lahat ng ito ay kasalanan niya. Si Kang Hayan, na nabigla sa gayong pagkamuhi, ay nagmuni-muni na wala pa siyang nakakaharap na taong labis na napupuot sa kanya mula pa kay Jong Sok. Isinasaalang-alang niya na ang dating siya ay masasaktan sa gayong mga salita, ngunit ngayon ay hindi na ito nakaaapekto sa kanya. Habang tinatangkang bantaan ni Taemo na hahanapin at papatayin niya si Kang Hayan, muling inapakan siya ni Noah, na hinihiling na ulitin niya ang sinabi, at kinukutsa ang kanyang banta bilang isang masamang biro. Pagkatapos ay tinanong ni Noah si Kang Hayan kung patungo siya sa mga tao. Tungkol kay Taemo, hahawakan nila siya alinsunod sa kanilang mga batas. Habang nagpapasalamat si Kang Hayan sa kanya, tiniyak ni Noah sa kanya na huwag seryosohin ang mga salita ni Temo. Ngumiti si Kang Hayan at nagpasalamat kay Noah sa pag-aalala sa kanya. At idinagdag na minsan ay nakakasalubong niya ang mga taong napupuot sa kanya ng walang dahilan. Gayunpaman, alam niyang masyado siyang abala para pansinin ang bawat salitang kanilang sinasabi. Ang tagpo ay lumipat sa nayon ng mga tao kung saan naglalakad-lakad si Kang Hayan sa nayon. Ipinaalala niya sa sarili na patuloy na magsanay ng regular, dahil hindi niya kailanman malalaman kung kailan muling aatake ang isang tulad ni Temo. Ipinaalam niya kina Rice Cake at Tori na mas panatag ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Habang iniisip niya kung dapat niyang tanungin si Randolph tungkol sa isang bagay, narinig niya ang isang maliit na bata na nagtatanong tungkol sa misa. Napagtanto ni Kang Hayan na ito ay isang templo, at nang magmuni-muni, kinilala niya na mayroon pa palang isang taong napupuot sa kanya. Nang lumitaw ang obispo, napansin ni Kang Hayan na partikular niyang kinamumuhian si Rice Cake. Mabilis na sumulyap ang obispo kay Kang Hayan, at isang alon ng kaba ang damaloy sa kanyang katawan. Galit na tinanong ng obispo kung ano ang ginagawa ni Kang Hayan dito. Tinangkang takpan ni Kang Hayan si Rice Cake. Nang tanungin ng isa sa mga tauhan ng obispo ang tungkol sa bagay na iyon, sinubukan ng obispo na magkunwaring walang pakialam, na sinasabing wala iyon, bago tanungin si Kang Hayan tungkol sa kanyang dahilan ng pagbisita sa banal na templo. Ipinagpalagay ng obispo na maaaring ito ay dahil sa kanyang mga ginawa noong araw ng negosasyon sa kalakalan. Ang pagkain ay naging isang sakuna dahil sa kanyang ginawa. Maaaring hindi na magtiwala sa kanya ang pinuno ng lungsod dahil may ginawa siya laban dito. Samantala, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo. Tinangkang magpaumanhin ni Kang Hayan, na nagsasabing dumadaan lamang siya at aalis na rin. Ang obispo, na nagkunwaring masaya,
ay ngumiti at sinabihan si Kang Hayan na umalis na, bagamat sa loob-loob niya ay minumura niya ito. Nang lumingon si Kang Hayan upang tingnan si Rice Cake, bigla niyang napagtanto na wala na si Rice Cake sa tabi niya. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya si Rice Cake na nakatayo sa pasukan ng templo nang pumasok siya sa loob. Bumulalas ang obispo, humingi ng paumanhin si Kang Hayan at tinanong kung dapat ba siyang pumunta para sundan si Rice Cake. Ngunit tumanggi ang obispo na nagsasabing hindi ito lugar na maaaring pasukin ni Rice Cake. Gayunpaman, may tumawag sa obispo mula sa likuran, na nagtulak sa kanya na magkunwaring bukas ang templo sa lahat. Nagpasalamat si Kang Hayan para doon at pumasok sa loob, na ikinainis ng labis ng obispo. Sinusubukang pakalmihan ang sarili, tiniyak ng obispo sa sarili na itinago niya ang bote sa pinakamalayong sulok, at dahil hindi pupunta si Kang Hayan doon, mananatili itong ligtas. Habang hinahanap ni Kang Hayan si Rice Cake, pumasok siya sa isang silid at binuksan ang isang kahon ng kayamanan, ngunit gintong barya lamang ang kanyang natagpuan. Sa tamang oras, sumugod ang obispo at isinara ang kahon, na sinasabing mga tsokolateng barya iyon at gusto niya ang matatamis na bagay. Patuloy na naghanap si Kang Hayan at nakakita ng isang ledger. Ngunit mabilis itong itinago ng obispo, na ipinapaliwanag na personal niyang ipon sa bahay iyon, at ang pagtatago ng ledger ay isang mabuting ugali. Ang obispo, na nanghihina, ay sinumpa ang sarili dahil nakalimutan niya kung gaano siya katiwali, at napagtanto na hindi lamang ang bote ng lason ang kailangan niyang itago. Desperado, sinigawan niya si Kang Hayan, na nag-aalok na tumulong sa paghahanap kay Rice Cake upang mas maaga siyang makaalis. Si Kang Hayan, na walang kamalay-malay sa pagkabalisa ng obispo, ay nagpasalamat sa kanya at napansin na tila mas mabait ang obispo kaysa sa inaasahan. Una niyang ipinapalagay na masamang tao ang obispo dahil hindi niya gusto si Rice Cake, ngunit nagsimula siyang magtanong kung hinusgahan niya ba ito ng masyadong mabilis. Nang sumulyap si Kang Hayan sa isang bagay na kahawig ng Rice Cake, naalala niya na sikat ito sa nayon. Tuwang-tuwa, muli niyang isinaalang-alang ang kanyang pananaw sa obispo, na iniisip na kung umabot na sa puntong bumili ang obispo ng isang manika ni Rice Cake, malamang na gusto niya talaga ito. Si Kang Hayan, sa isang maling pagtatangka na maging magalang, ay hindi sinasadyang humingi ng paumanhin, na naghihinuha na ang obispo ay dapat na isang mabuting tao pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang obispo, na lubos na nababahala, ay sumigaw sa kanya na umalis kaagad. Nang sandaling iyon, narinig ni Kang Hayan ang pamilyar na tunog ni Rice Cake, at lumingon upang makita siyang lumalabas mula sa isang istante. Napabuntong hininga si Kang Hayan at sinabing talagang gustong-gusto ni Rice Cake ang magdulot ng gulo. Nang buhatin niya si Rice Cake, napansin niyang naduraj nito si Tori at tinanong kung ano ang hawak niya. Hindi nagtagal ay nahinuha ni Kang Hayan na hawak ni Rice Cake ang isang bote ng pulbos. Ang obispo, na nanigas sa kinatatayuan, ay natarante ng casual na nagtanong si Kang Hayan tungkol dito. Para sa obispo, halata ito ay isang bote na puno ng lason. Sa sandaling iyon, isinaalang-alang ng obispo ang lahat ng posibleng kalalabasan. Kung matutukoy ang laman ng bote, ipaaaresto siya ni Kang Hayan, at babantaan siya ng pinuno ng lungsod. At sasabihing matatag ang kanilang relasyon sa mga beastman. Ngunit maaaring magbago yun kung palalampasan niya ang insidenteng ito. Nakita ng obispo sa kanyang isipan ang kanyang pagbitay sa pamamagitan ng pagsunog, habang minumura siya ng mga tao at sinasabing nararapat siyang mamatay habang siya ay sumisigaw sa sakit. Nang ibalik ni Kang Hayan ang obispo sa realidad, agad na kinuha ng obispo ang bote mula kay Rice Cake at ininom ito, na iginigiit na gamot niya iyon sa diabetes, sa pagtatangkang ilihim kay Kang Hayan. Sinubukan ni Kang Hayan na makipagtalo na kahit na gamot iyon, ang pag-inom ng ganoon karami ng sabay-sabay ay hindi makabubuti sa kanya. Gayunpaman, itinanggi ng obispo ang anumang pag-aalala, na iginigiit na ito ang pinakamaliit na magagawa niya upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nanginginig ang kanyang mga mata sa sakit habang iniisip niya ang sitwasyon. Na nagsasabing sinabi ni Kang Hayan na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Dahil natagpuan na nila si Rice Cake, hinimok niya si Kang Hayan na magmadali. Nang magpasalamat si Kang Hayan sa kanya sa tulong, binanggit niya na naghanda siya ng pananghalian kung sakali.
Ipinaliwanag niya na mayroon itong masarap na matamis at maasim na lasa, na iminumungkahin kung hindi tutol ang obispo ay maaari siyang kumuha ng kaunti. Sa pag-iisip na tiyak na gutom ang obispo dahil sa sobrang lakas ng pagtunog ng kanyang tiyan. Ang obispo, na umiiyak sa loob, ay nagtataka kung nahulaan na ni Kang Hayan ang lahat. Nang kumpirmahin niya ang kanyang mga hinala, sinigawan niya si Kang Hayan na umalis na. Habang naglalakad paalis si Kang Hayan, napag-isip-isip niya na mali ang kanyang pagkakaintindi sa obispo, na iniisip niyang katulad ito ni Temo, ngunit hindi pala iyon ang kaso. Samantala, nagbubulungan ang mga tao sa likuran na kinansela ang misa ngayong araw. Nang matapos ang gawain, naisip ni Kang Hayan na tila tapos na ang kanyang trabaho bilang tagasuri. Mula sa likuran, lumapit si Randolph, tinawag siya ng nakangiti, at sinabing kanina pa siya naghihintay. Binanggit niya na hindi pa siya kumakain ng hapunan. Kinumpirma ni Kang Hayan na kakain pa lamang din siya, at tumugon si Randolph na dadalhin niya ito sa isang magandang restaurant. Nang tanungin ni Kang Hayan kung mayroon siyang rekomendasyon, sinabi ni Randolph na may isang tavern na pinapatakbo ng isang matandang mag-asawa na naghahain ng masasarap na pagkain. Nang marinig ito, nausisa si Kang Hayan, nagtataka kung ano kaya ang itsura ng isang tavern sa mundong ito. Pagdating sa tavern, biglang binuksan ni Randolph ang pinto at ipinahayag ang kanilang pagdating. Pinagmasdan ni Kang Hayan ang maraming tao sa loob, napansin niyang halos puno na ito at mukhang eksena mula sa isang pelikulang medieval. Habang tinitingnan ni Randolph ang buong silid, nakita niya ang kanyang mga sundalo at tinanong kung naroon din sila para kumain. Masiglang binati siya ng mga sundalo. Nang tanungin ni Randolph kung nagpunta sila roon para mag-inuman, kinumpirma ng mga sundalo, na sinasabing kailangan nilang magsaya at uminom sa kanilang oras ng pahinga. Nang tanungin kung sino ang kasama niya, sinabi ni Randolph na kasama niya si Kang Hayan, at binanggit na nagkita na sila sa kanyang tahanan. Habang binabati sila ni Kang Hayan, na sinasabing matagal na rin, nakilala siya ng mga sundalo bilang ang Boilermaker at ang Alcohol Master. Nagniningning ang mga mata nilang inanyayahan siyang sumali sa kanila, binabanggit na mayroon silang bakanting lugar at tinanong kung may dala siyang alak. Bahagyang naiirita si Randolph, at sinabing dapat man lang nilang subukang itago ang kanilang pagkahilig sa alak. Tinanggap ni Kang Hayan ang alok, at tumugon naman ang mga sundalo ng may pagsang-ayon, at nag-order din ng stir-fried meat para sa kanya. Nang tanungin ito ni Kang Hayan, tinanong siya ng isang sundalo kung unang beses pa lamang niya rito, at ipinaliwanag na ang pinakasikat na pagkain dito ay ang stir-fried meat, na perpektong ipinapares sa alak. Idinagdag ng isa pang sundalo na lahat sila ay partikular na pumunta rito para sa pagkain iyon. Nang lumapit ang may-ari ng restaurant para kunin ang kanilang order, kinumpirma ni Randolph ang pag-order ng 2 beer. Sinabi ng may-ari na nag-order sila ng 2 beer at stir-fried meat para sa dalawa. Gayunpaman, ipinaalam ng may-ari na kulang sila sa tauhan sa kusina, kaya maaaring matagalan pa. Nang tanungin kung okay lang iyon, masayang tiniyak ni Randolph na ayos lang dahil marami silang oras. Gayunpaman, 1 oras ang nakalipas, na may malungkot na ekspresyon, napansin ni Randolph na talagang natatagalan sila. Tinanong ni Kang Hayan kung karaniwan bang ganito katagal, at itinanggi ito ni Randolph, na sinasabing dapat ay tapos na silang kumain ngayon. Ang mga sundalo, na mukhang parehong malungkot, ay binanggit na nag-order na sila kanina pa. Hindi pa rin dumarating ang kanilang pagkain. Tinanong ng isa sa kanila kung ilang pitchel na ng serbesa ang kanilang nainom ng walang pagkain. Napagtanto ni Kang Hayan na mayroong mali, at napansin niyang kakaunti pa lamang ang nakatanggap ng kanilang pagkain. Nag-aalala, tinanong niya kung may problema. Nagpasya sina Kang Hayan at Randolph na tingnan ang kusina kung saan nakarinig sila ng malakas na kalabog. Nag-aalala, tinanong nila kung ayos lang ang lahat. Napayuko ang may-ari at humingi ng paumanhin, iginiit na wala iyon. Nang mapansin ni Kang Hayan ang natapong sabaw, nag-alok siyang linisin ito. Sumanghal si Randolph, samantala, nagtanong tungkol sa asawa ng may-ari na karaniwang nagluluto. Humingi ng paumanhin ang may-ari. Ipinaliwanag na nasaktan ang likod ng kanyang asawa, kaya siya ang nagluluto kahit hindi siya sanay. Sumilip sa kawali si Kang Hayan at tinanong kung iyon ba ang dapat na stir-fried meat. Ipinakilala ang sarili bilang isang chef, tinanong niya kung maaari niya itong tikman.
Nag-aalangan noong una ang may-ari, ngunit kalaunan ay pinayagan siyang sumubok. Matapos tikman ang pagkain, nanahimik si Kang Hayan ng ilang sandali. Kinakabahang sinabi ng may-ari na sinubukan niyang gawin ang kanyang makakaya upang gayahin ang lasa. Nahihirapang maging magalang si Kang Hayan, napansin niyang sobrang asim at alat ng pagkain. Hindi luto ng maayos ang karne at napakaraming pampalasa na imposibleng pagtuunan ng pansin ang anumang isang lasa. Napagpasyahan niya na ang pagkain ay isang napakalaking karanasan, katulad ng isang palasong tumutusok sa dignidad ng isang matandang lalaki. Naluluha ang may-ari at naghinagpis na dapat na lamang siyang kumuha ng isang chef. Pinagsisihan niyang pinaghintay niya ang lahat ng kanyang mga bisita dahil sa kanyang katigasan ng ulo, ngunit ipinahayag ang kanyang matinding pagnanais na ihain sa kanila ang isang bagay dahil matagal na silang naghintay. Isinaalang-alang ni Kang Hayan ang sitwasyon at iminungkahi na baguhin ng kaunti ang menu. Habang naghahanda siya ng isang malaking kaldero, ibinuhos niya ang napakaraming tubig. Nakilala ng may-ari ang kalderong ginagamit sa mga pista at tinanong kung ano ang binabalak ni Kang Hayan. Dumating si Randolph at binanggit na may dala siyang hindi nagagamit na bagay mula sa kastilyo, isang pala. Tinanong kung talagang kinakailangan iyon, kinumpirma ni Kang Hayan na perpekto iyon. Pagkatapos ay hiniling niya ang tulong ni Tori na gumamit ng apoy upang linisin ang pala. Ipinahayag na handa na ang lahat, nagsimulang magluto si Kang Hayan. Naguguluhan pa rin ang may-ari at tinanong kung anong ulam ang inihahanda ni Kang Hayan. Binaligtad ni Kang Hayan ang karne sa kaldero na ikinagulat ng may-ari, na nagtanong kung bakit niya ginagamit ang lahat ng karne. Dahil ayon sa kanya, mahihirapang timplahan ng gayong karaming karne. May kumpiyansang tumugon si Kang na gumagawa siya ng juke, ang perpektong ulam para sa pagluluto ng maramihan.